Ngayong umaga, ang ating pagkukuhanan ng mensahe ngayong umaga mula sa Colossus chapter 3 verse 12 to 17. Colossus chapter 3 verse 12 to 17. Ito ay may pamagat na New Life, bagong buhay na mula kay Kristo. Ito ay sabi ng Panginoon dito, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit ang isa't isa. Yamang pinatawad kayo ng Panginoon, kayo rin ay magpatawad. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod at ganap ng pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaan, kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya't kayo'y tinawag upang maging bahagi ng kanyang katawan, magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo'y itanim ninyong mabuti sa inyong isip, magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo at mga himno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo ay manalangin. Panginoon, ang iyong mga salita sa umagang ito ay samahan niyo po sa buong mundo upang ang lahat ng mga kapanood nito ay makakapakinig, ay uminjek sa kanilang mga puso na kung paano kami ay binago mo at hinirang mo upang italaga sa kalangitan. Thank you, Lord. Thank you. Salamat po. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito ay simula nang tinanggap natin si Jesus Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo ay itinalaga ng Diyos sa Kanya. Itinalaga tayo sa Kanya. Ang mga anak ng Diyos ay yamang itinalaga tayo ng Diyos para sa Kanya, ang demonyo ay laging nandyan. Laging nandyan para sirain yan. Iyan ay mababasa ninyo sa Juan chapter 10 verse 10. Ang demonyo ay laging nandyan upang sirain ang gawain ng Panginoon. Kaya, maging alerto ang mga anak ng Diyos. Maging alerto kayo. Huwag kayong papapikto sa mga gawain ng demonyo. Sabi dito, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Una, nung tanggapin mo si Kristo, itinalaga ka sa kalangitan. Hindi mo ba alam na ang iyong pangalan ay sinulat sa aklat ng buhay? Amen. Dahil lamang sa gawa ng demonyo, yung mga nagsasalita, hindi naman yan mga Kristiyano. Tapos mapapikto ka. Hindi ganon. Ang mga Kristiyano, sabi dito, kaya dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban. Nakuha nyo, yan ang mga itinalaga sa langit. Tandaan ninyo, kayo ay itinalaga sa langit, tayo itinalaga sa langit. Ito yung mga policy of God, rules and regulation sa langit na makikita natin dito sa lupa. Sabi niya dito, kaya dapat kayong mahabagin, mabait, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, may malinis na pag-iisip. Yan, tandaan mo. Magpaumanhinan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa. Yamang kayo'y pinatawad ni Kristo, kayo din ay dapat magpatawad. Minsan, dito tingnan natin, dito yung tinatawag na minsan tayong mga Kristiyano, ang gawain ng demonyo.
gawain dito ng demonyo. Sinira ang gawain mo, sira ang lahat. Pero hindi yan dapat. Hindi yan. Hindi yan dapat, huwag kayo papapikto. Kasi, sabi dito, dapat ang mga Kristiyano, mayroon siyang magandang kalooban. Magandang kalooban. Halimbawa, sinabihan ka ng kapitbahay mo na ganito, hindi ka na magsisimba. Hindi gano'n ng Kristiyano. Itinalaga ka nga sa buhay na walang hanggan eh. Huwag kang papapikto doon. Itinalaga ka sa buhay na walang hanggan. Dapat tayo yung tinatawag na pinagmumula ng ilaw, pinagmumula ng kapayapaan. Kaya sabi dito, tingnan mo, ulitin ko sa verse 12b. Kaya dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, at matiisin. Sa susunod na linggo, mayroon tayong memory verse. Kasi parang ang mga salita ng ating... Dapat dito, ang mga salita ng Diyos na binibitawan ko sa every Sunday morning, masaulo natin ito kasi ito ay mahalaga ito. Pinipili ko itong mga mensaheng ito para gumanda ang ating early morning.